Bayan, Dumaguete. Please, magsiupo po tayo. At baka pag ginanahan ako, papahabain ko ng husto itong aking speech. Mapipilitan ng ating mga kandidato rito na magpakain sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat na kayo ay nakarating po dito sa aming rally upang makilala po ang kandidato po natin na para sa Senado ng Alyansa sa Bagong Pilipinas. Ito po ang aming ipinagmamalaki at tinitingnan po natin at pagka tinitingnan po natin ang mga ibang naging kandidato, iniisip ko kung ako man ay kandidato para sa Senado, baka pag nakita ko itong grupong ito, talagang mapapa-atras ako dahil mahirap pakalaban itong mga ito dahil masyado ng magagaling, masyado ng mahaba ang karanasan sa serbisyo publiko, masyado ng magandang pinakitang performance at marami na po na itulong sa taong bayan, marami na po na itulong sa ating minamahal na Pilipinas. Narinig niyo po ang kanilang mga programa. Hindi lamang yung mga programa na ninanais silang gagawin kapag sila ay naluklok na sa Senado. Yun din ay napag-usapan din kung ano ang nagawa na nila. At nakita naman po ninyo na ang record ng bawat sa ating mga kandidato ay napakatingkad, napakaganda. Kaya't malakas po ang loob ko na humarap po sa inyo at iharap at ipakilala at samahan ang ating mga kandidato para sa susunod na halalan, ang ating mga kandidato para sa Senado. Narinig nyo na po sila at kung iisa-isahin po natin, sa kanilang bawat sarili ay meron talagang sinasabi, meron talagang pinagdaanan, meron talagang pagmamahal sa Pilipino. At lahat ng buong buhay ng bawat isa po dito sa mga kandidato natin ay itinayanan nila para sa taong bayan. Itinayanan nila para sa serbisyo publiko. Kaya po, dapat wag natin kakalimutan na ito ang mga kailangan natin na uupo sa Senado. Lahat sila, tigisa sila magaling. Pinagsama-sama po natin silang lahat. At kapag pinagsama-sama mo, nakakagulat talaga na makakita ng isang grupo na ganito, na kasing galing at kasing sikat at kasing experience nitong mga kandidato natin. Alam niyo po, tignan po natin, isa-isahin po natin, at tignan po natin ano yung mga katangian na ating maaaring ipagmalaki dito sa ating grupo. Alam niyo po na walo po sa ating kandidato rito ngayon ay naging senador na. Kaya't ibabalik po natin dahil nakita naman po natin nung nagsenador po sila, ay nakita po natin marami po silang natulungan, marami po silang nagawa. Ang naging senador na po dito sa grupo natin, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Kaya pagka nasa Senado sila ulit, ay wala na pong kailangan magtanong-tanong, wala na po nagkakapa-kapa. Alam na po nila ang trabaho, alam na po nila ang pangangailangan ng taong bayan, alam na po nila ang kanilang gagawin upang makatulong, upang pagandahin ang buhay ninyong lahat. 7 naman, dito sa ating grupo, 7 po ay nanggaling naman, dumaan po sa mababang kapuluan. Itong mga dumaan po sa House of Representatives, naging congressman po. At ang mga naging congressman po ay si Congressman Abalos, si Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Sanay na po upang sumulat ng magagandang batas
na tunay na nakakatulong sa hanap buhay, nakakatulong sa kabuhayan, nakakatulong sa kalikasan, nakakatulong sa lahat ng mga iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang iba po naman sa kanila ay dumaan na sa cabinet position, secretary, naging secretary na po yung iba rito. Ay si Benhur Abalos, secretary po ng DILG. Nung una po kaming umupo, tinatanong sa akin, sino pa kayang pinakamagaling na pwede natin ilagay DILG? Kako, may magaling na mayor, galing sa Mandaluyong. Dapat siguro, tingnan natin kung papayag siya na magsilbi. Nagsilbi na po siya bilang DILG Secretary at hindi lang siya nagsilbi, kundi marami pong nagawa na maganda, na pinaganda ang ugnayan ng ating mga local executive at saka ng national government. At naging secretary naman ng DSWD si Erwin Tulfo. Ito rin po, noong ako'y bagong upo, ay naisip namin, sino ba talaga ang kilalang kilala sa buong Pilipinas, kilalang kilala na tumutulong, walang ginagawa, kundi tumulong sa taong bayan. Hindi lang tumutulong, ipinaglalaban ang karapatan ng maliliit. Ipinaglalaban ang pangangailangan at ang mga mabuting dapat gawin ng pamahalaan para sa mga nangangailangan na taong bayan. Yan po ay si Secretary of DSWD, Erwin Tulfo. Si Senator Lacson naman ay siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission. Dahil po, siya po ang gumawa ng lahat upang pagkatapos ng pagdaan ng napakalakas na bagyo na Yolanda, ay siya po ang nagdala ng tulong para sa mga nasalanta. Siya po ang nagdala ng tulong upang buhayin ulit ang ekonomiya ng mga nadaanan ng Yolanda. Siya po ay ang nag-organisa sa pagbubuo ulit ng infrastruktura, pagpapatayo ng mga bahay para sa mga nawalan ng bahay. Ito po, yan po ang ating isang secretary level po yun. Kaya si Secretary, at that time, Secretary Ping Lacson, ay sanay na rin sa pagserbisyo bilang isang secretary. At si Senator Tolentino naman, siya naman ay nasa MMDA. Ang MMDA po, ang Metro Manila Development Authority. At sila ay ang bumubuo ng lahat ng mga iba't ibang mayor sa iba't ibang mga lungsod, sa iba't ibang mga bayan sa Metro Manila. Hindi po madali ang trabaho na yan. Dahil maraming mayor po, kailangan makahanap kayo ng paraan upang magtulungan, upang magkaisa, upang maging maganda ang daloy ng traffic, upang maging maganda ang tinatawag na public transport, ang public transport natin sa Maynila. Ang MMDA din ang namamahala sa mga flood control. Pagka may problema, sila po ang gumagawa niyan. Yan po ang naging katungkulan. Yan po ang tungkulin ni Senator Tol Tolentino nung siya ay nasa MMDA. Pero lang po ako idadagdag dahil hindi ko po makalimutan. Nung nandun po kami nasa Tacloban po ako, walang 3 araw, pagkadaan ng Yolanda, pumunta na kaagad ako sa Yolanda. Matagal po kami nag-aantay ng tulong galing sa national government. Nagulat po kami. Ang unang dumating na malalaking makinarya, ng mga heavy equipment para tulungan ang recovery ng mga biktima ng Yolanda ay ang MMDA, pinangungunahan noon ni Secretary Tolentino. Ang kanilang tinatakbuhan ay ang lehislatura. Kaya kailangan marunong sila sa batas. Nauunawaan nila ano yung batas na tama, ano yung batas na maganda,
ano yung batas na kailangan, at paano isusulat yung magagandang batas na yan. Kaya naman po, mabuti naman. At dito po sa grupo natin, 4 po ang abogado. Nandiyan po si Abalos. Attorney Abalos po yan. Bago naging mayor, Attorney Abalos. Nandiyan din po na Attorney Binay, Attorney Cayetano, Attorney Tolentino. Mga magagaling po na abogado yan. At kung hindi sila pumasok sa serbisyo publiko, mayayaman na po sila siguro, kagaya ng yung mga sikat na mga abogado. Pero, nagsakripisyo po sila dahil mas mahalaga sa kanilang mga puso, mas mahalaga sa kanilang mga puso ang makatulong sa kanilang minamahal na kababayan, imbis na lang na magpayaman ng kanilang mga sarili. Pagdating naman kung saan sila po nanggaling, dahil po, kaya siyempre, hindi natin masisisi ang ibang tao. Paano yan? Lahat naman ng mga sikat na yan, galing lahat sa Maynila yan. Hindi nila alam ang mga pangyayari dito sa amin, sa lugar namin. Hindi po tama yun, hindi po totoo yun. Dahil po, sila ay nanggaling sa buong lawak ng Pilipinas. Simulan po natin. Kilala nyo naman ang ating kinahahangaan, si Senator Manny Pacquiao. Siya po galing Bukidnon, Sarangani at sa Jensan. Si Erwin Tulfo naman ay lumaki siya sa Davao Oriental. Davaoenyo po siya at saka lumaki siya sa Sulu. Dahil doon po na destino yung kanyang ama na naging bayani ng Pilipinas. Ang unang Vicente Soto, meron, kung maalala po ninyo, baka hindi nyo po naalala na, baka matagal na rin yun. Ang unang Senator Soto po, Senator Vicente Soto, ay galing naman sa Cebu. Kaya tayo mga ninuno po ng ating butihing Senator, Tito Sen, tawag po namin sa kanya Tito Sen. Ang kanyang mga ninuno ay galing po sa Cebu. At alam naman po ninyo, para mailapit-lapit naman po natin dito sa inyo, ang ina namin ni Aimee ay waray. 100% waray po ang aming ina. Kaya po, naintindihan po natin, naranasan po natin ang buhay at naintindihan natin ang buhay ng mga tiga doon po. At baka hindi niyo po alam na ang mga ninuno ni Camille Villar ay mga Ilonggo. Kaya naman meron siyang special spot sa kanyang puso para sa mga Ilonggo. Kaya naman asahan po ninyo, hindi kayo makakalimutan kapag nandiyan na si Senator Camille Villar. Mga kababayan, malinaw ang direksyon natin. Ang direksyon natin ay ang mapaunlad ang Pilipinas, hindi mang-aapi. Pag-unlad, hindi takot ang solusyon. Ang solusyon ay ang dapat pagandahin ang ating patakbo ng ating pamahalaan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipaglalaban natin ang ating soberanyo at karapatan ng may diplomasya at may dignidad. Hindi natin isusuko ni isang pulgado ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod o magpaapekto sa kagustuhan ng sinumang iba. Tayo ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating minamahal na bayan. Sa laban kontra krimen at droga, hindi po natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala po kaming paniniwala na kailangan pong pumatay ng libo-libong Pilipino para mabigyan ng solusyon itong problema na ito. May tamang paraan po para tiyakin ang kapayapaan. Para maging maayos ay kailangan ang gagawin natin sa pamamagitan ng mga maayos na batas, epektibong pagpapatupad at
mga malakas na suporta sa ating mga pulis at lalong-lalo na sa ating mga lokal na opisyal. Sa ekonomiya at trabaho, hindi natin kailangan umasa sa ilegal na industriya tulad ng pogo na naging pugad ng krimen, naging pugad ng kaharasan. Ang solusyon ay tunay na trabaho, disenteng sweldo, at suporta sa maliliit na negosyo. Ito po ang aming ihinaharap sa inyo, ito pong alyansa. Bakit po tawag sa amin ay alyansa? Dahil kung titignan niyo po, kung minsan, pagka lumalabas ang mga kandidato, pare-pareho pong kulay ang suot na t-shirt. Kami iba-iba. Dahil sa iba't ibang partido kami nanggagaling. Ngunit, pumayag po silang lahat na magsama-sama dahil nakakaunawa po sila na ang tanging solusyon para sa mga problema natin ay ang magkaisa. Kapag tayo lahat, pagkat tayo mga Pilipino ay nagkapit-bisig, kapag tayo mga Pilipino ay nagtutulungan at nagmamahal sa isa't isa, makikita po natin maganda ang magiging ang pupuntahan, ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Kaya po, nandito po kami upang muli hingin ang inyong suporta para sa darating na halalan, para sa kaunlaran ng Pilipinas, para sa pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino, para sa pagpaganda ng Pilipinas. Ito po ang alyansa sa bagong Pilipinas. Maraming salamat, Dumaguete! Maraming salamat po, mabuhay ang Pilipinas!